Okay? Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Hello po mga ka-airsoft. Today is our episode 152 of our kwentuhan session and tanungan portion. Okay, before I proceed mga ka-airsoft, no, follow po natin tong new page natin. Bali, profile page po ito, no. Follow po natin kasi maglalabas tayo ng mga different vlogs on this page, no. Follow nyo po yan para po makapagsimula po tayo dyan, no? So far, ano yun? Good vibes. So far, meron na pong yan, mga ka-airsoft, no? Meron ng 41 subscriber. Okay? Meron na pong 41 subscriber, kaka-request ko pa lang sa ating mga ka-airsoft. Maraming salamat dun sa mga ka-airsoft natin na nag-comply, na tumutulong, na sumusuporta po, no? Ngayon po, bilang ganti, bibigyan ko kayo isang kwentuhan session, tanong portion na talaga namang na kapupulutan ninyo ng aral, no? Kung meron kang tanong na bumabagabag sa isipan mo, kung meron tanong na gusto mo magkaroon ng diretso na kasagutan, wala ka na ibang gagawin mga ka-airsoft, itanong mo kay Big Van. Okay? Diretso sasagutin natin yan. Okay? Mga ka-airsoft, question number 1. Dami nitong question pero tignan natin kung paano natin pagkakasyahin, no? Okay? Okay, number 1. Pwede bang i-convert ang pellet gun into airsoft? Unang-una mga ka-airsoft, hindi. No, hindi. Masasabi ko hindi, pasensya na sa mga naka-pellet gun. Hindi ko nais basagin yung trip nyo pero hindi. I'd rather buy an airsoft kesa i-convert natin yung pellet gun mo into airsoft. Unang-una, iba ang materials na ginagamit sa pellet gun, no? Kung sa airsoft yung mga budget meal gumagamit ng recycled materials, ano pa yung pellet gun, no? Yung pellet gun, never in the history mayroong nakapag-upgrade into airsoft. Imposible po yan. Kasi unang-una, hindi ganun kaganda, hindi ganun ka-quality yung materials na ginagamit sa pellet gun. Ngayon, ang airsoft mas malakas, hindi hamak, especially the recoil, than the pellet gun. Iba po yung system nila, iba po yung laman loob nila, magkaiba po kung paano gumagana yung buong sistema, no? Magkaiba po yan, no? Ang masasabi ko lang, mas mabuti pang yung pera na ipang-co-convert mo ng pellet gun mo into airsoft ay ibili mo na lang ng airsoft mismo. Okay? Hindi advisable at hindi recommended na yung airsoft mo ay yung pellet gun mo ay gagawin mong airsoft. Malaking gastos yan, tsaka madugong conversion yan, no? Wala pang nakakagawa nun in the history of airsoft as far as I know. Okay? And I just hope na sagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Before I proceed mga ka-airsoft, ito po, nakikita nyo yung nagpa-flash sa screen. Hit nyo po yung follow button. Follow nyo po siya. Kasi later on, pag naka-gather ng follower yan, maglalabas po tayo ng mga live review and unbox dyan sa page na yan. Okay? Next unit, bakit kailangan i-rest ang rifle pagkatapos gamitin? Okay, number one reason, bakit kailangan i-rest ang rifle pagkatapos gamitin? Kasi ganito yan. Yung upgrades, hindi biro-biro. May pressure rin ang upgrades, di ba? Number one, ang pinoprotektahan mo, pag nagre-rest ka ng rifle is the spring. Yung spring na inilagay dun sa unit mo is nai-stress din. Okay? Katagalan, pag yung unit mo hindi mo ni-rest, tapos itinabi mo na agad, so yung spring kasi normal na is naka-stretch, nakaunat. Pag hindi mo siya ni-rest, nakapiga yan. Okay? Pag ginamit mo yung unit, nakapiga na yan. So, pag hindi mo ni-rest, mangangawit yan. Kasi, yung spring na dapat na ganyang kahaba is dahil nakapiga, ganyan lang siya. So, mangangawit yan. So, eventually, yung, let's say, yung unit mo na
480 FPS or 500 FPS, magiging 400 FPS na lang, magiging 350 FPS, pababa ng pababa yung FPS, no? Kaya iwasan natin yon, yung hindi nagre-rest, para hindi sayang yung upgrade natin. Tandaan nyo to mga Karsa pa, walang spring or walang brand ng spring na hindi na nagwo-worn out, na hindi na nangangawit or na-stress out, no? Lahat ng spring, yung tension niya nababawasan through time. Okay? Ngayon, kung hindi natin i-rest yung spring natin sa rifle, mas maaga, mas maagang mawawala yung ano niya, yung tension, no? Yun ang iniiwasan natin kasi magkano rin ang bayad sa gunsmith pag mag-upgrade, 500, 700. Magkano rin ang spring, 'di ba? Yung magandang klaseng spring nasa 11, 12, 14, 'di ba? Sayang naman, 'di ba? Sayang yung lakas ng spring kung sakasakaling hindi mo siya i-re-rest ng tama. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, let's proceed. Before I proceed, i-follow nyo po itong nakapost dito para po magiging updated po kayo. Later on kasi yan ang magiging isa sa magiging page natin yan para po magiging updated po kayo sa mga posting na ginagawa natin. Okay? Okay, next question natin, no? Siniran mo pa pala yung good vibes. Wag na. Dumoble, meron na yun, tsaka big na. Okay, next question natin mga ka-airsoft. Okay? Bakit kailangan... tapos na pala yun. Big man, anong pinagkaiba ng unit mo sa unit... ng unit ko sa unit ng iba na bumili sa'yo? Hindi po ako sa inyo bumili. Glock 18 po. Okay. Yung unit namin na Glock 18 is, number 1, naka-fixed outer barrel. Yung unit mo, malamang, hindi siya naka-fixed outer barrel. Yung unit namin na Glock 18 is naka-fine tuning. Malamang, yung unit mo hindi naka-fine tuning dahil hindi mo sa amin binili. Yung unit namin na Glock 18 is naka-trigger job. Malamang, yung unit mo hindi pa naka-trigger job yan. May mga sumasabit-sabit pa dyan, may mga glitch pa yan kasi hindi mo sa amin binili. Yung unit mo, malamang, nasa around 300 to 330 FPS lang. While yung unit namin is around 360 to 390 FPS. Yung Glock 18 namin, Ayun. Yung unit mo, malamang, kumakalog ang barrel. Yung sa amin, dahil nga naka-fix outer barrel, hindi siya kumakalog. Okay? Naka-fix. Yun yung pinagkaiba. Yung unit mo, malamang, prone sa pagkasira, while yung unit namin, mas stable, mas malaki yung chance niya na mas tumagal. Kasi naka-fix outer barrel. Okay? Yun ang pinagkaiba ng unit mo na sa iba mo binili versus sa unit namin na in-upgrade namin. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Bago po ako mag-resume, mga ka-airsoft, please follow the instructions. Paki-follow po yung new page natin kasi later on, dyan tayo magbablog. Kailangan lang namin ng at least 100 follower para makapag-start na makapag-live dyan, no? So, tulungan nyo ako mga airsoft, supportahan nyo ako para po mag-gain siya ng follower para po makakapag-live na po tayo dyan. Okay? Next question po natin. Okay. Big man, ano ang pinaka mataas na FPS na kaya mong i-upgrade in rifle? Okay. Yung pagiging mataas ng FPS is hindi siya nakadepende doon sa upgrades.
Although big factor yon, pero yung pagtaas ng FPS, ibinabagay natin, nakadepende yon doon sa klase ng unit. For example, you have all the upgrade parts, pero yung i-upgrade mo is a China unit, like Jingdong, like ENC, like Double Bell, di ba? Lahat ng parts mo gaganda, long, di ba? Lahat talaga mga Taiwan yung parts mo. Pero yung i-upgrade mo is Jingdong. Sabihin na natin na China yung Jingdong. Hindi siya advisable. Kasi unang-una, ang ganda ng mga parts mo tapos doon mo ilalagay sa Jingdong. Eh kahit anong gawin natin kay Jingdong, medyo mahina yung unit. Hindi niya kakayanin yung upgrade. No? Ngayon, masarap i-upgrade yung mga unit like King Arms, G&G, Lonex, etc. Diba? Mas masarap i-upgrade yun. Kasi, at least, kakayanin niya yung upgrade. Diba? Pero kung yung ang i-upgrade natin is yung mga China nga, medyo mahihirapan po tayo, no? Kasi unang-una, parang sayang Parang nasasayangan ako, no? Kung yun lang ang i-upgrade natin, yung mga China na unit, parang feeling ko, sayang, no? Imbis na ilagay natin sa mga dissenting unit, tapos ilalagay natin sa China unit, bibigay at bibigay, no? Iba kasi yung tigas, iba yung lakas. For example, ito hindi ko lang alam kung naririnig niyo yung Lonex gearbox. Alam nyo ba yung Lonex gearbox? 3 hanggang 4 na beses na masisira na yung China gearbox mo. Yung Lonex hindi pa bibigay. No? Matigas talaga siya. Why? Because Lonex is a big company of airsoft, so hindi sila pwedeng magpasira. Hindi sila gumagawa ng mga aftermarket na parts or mga substitute na parts na ikakasira ng kumpanya nila. No? Hindi sila gumagawa ng mga malalambot. No? Knowing the big company like Lonex, like King Arms, like SRC, talagang mga quality yung materials na ginagamit nila sa unit nila. Okay? And I just hope, just to answer your question, ang pinakamataas na nagawa namin na FPS so far in the history is 750 FPS sa isang AEG rifle lang. Okay? AEG rifle na mid-size lang, na hindi super haba, na mga ano lang, no? Kumbaga mas malaki lang ng kaunti sa CQB. Okay? 750 FPS is not a nonsense upgrade. Talagang matinding upgrade ang inabot ng 750 FPS. Okay? And I just hope po na nasagot ko ng tama at malinaw yung question ng ating ka-airsoft. Okay? Next question po natin. But before I proceed mga ka-airsoft, ito po, i-follow po natin itong new page natin. Soon, pakikinabangan niyo po yan. Diyan po tayo mag-uusap. Bali, personal account ko yan. So, pwede po tayo mag-usap dyan. Magkita-kita po tayo dyan. Okay? So, next question natin mga ka-airsoft is question ni Sir Patrick. Ano ang dapat gawin pag may leak ang magazine? Okay. Ano naman dapat gawin pag may leak ang magazine? First and foremost, huwag mong kakaliputin. Ang unang-unang dapat mong gawin pag may leak yung magazine mo is mag-leak test ka. Okay? Alamin mo kung saan nanggagaling yung leak. Whether it is on the output valve, on the inlet valve, or on the main o-ring. Marami kasi pwedeng panggalingan yung magazine leak natin. Number 1, kasi based on my experience, yung mga ka-airsoft, pag nag-leak yung unit nila, buong inaakala nila is the inlet valve. Kasi dun daw nila naririnig.
Ang sa totoo dyan mga ka-airsoft, no, ang pinaka prone talaga sa pagkakalik is yung main o-ring. Malaking o-ring yun, kasi laki halos ng 5 piso. Yun ang isa sa pinakaunang nasisira dyan, why? Pag nalalaglag, nami-misalign. Diba? Kumbaga, kung maganda yung lapat niya, nawawala sa magandang lapat. No? Yun yung una. Ngayon, yung mga airsoft, they suspect na inlet valve ang nagli-leak. Which is, napakadalang nun. Napakadalang na mangyari yun na magli-leak yung inlet valve. Okay? Kaya, number 1, just to answer the question ng ka-airsoft, ano raw yung dapat gawin pag may leak yung unit, number 1 na una mong gagawin ay mag-leak test ka. Okay? Okay, next question. Question yun ni Sir Patrick, no? Okay mga airsoft, before I proceed, follow po natin yung new page natin. Ayan, nandyan dyan. Click nyo lang po yung follow button po para po dyan tayo magsasama-sama sa mga susunod natin mga vlog. Okay? Next question. If ang setup ko ay high FPS, what type of motor ang dapat? Okay, kung high FPS ang setup mo, depende pa rin kasi sa gearing mo yan eh. Pero, para lang sa basic principles, pag high FPS ang unit mo, pwede kang high FPS eh. Pwede kang high torque, low speed, no? Low speed, high torque. Bakit? Kasi pag high FPS, ang kailangan mo is matinding spring. Okay? Ngayon, pag ang unit mo matinding spring, ang kailangan mo, yung motor mo, mapiga niya yung spring. Okay? Hindi mo kailangan ng high speed pag high FPS ang gusto mo. Ang kailangan mo is low speed na merong high torque para kaya niyang pigain yung matitinding tension ng spring. Okay? Ganito yan. Sa pagtaas ng FPS, ang pagbaba ng rate of fire. And vice versa. Sa pagtaas ng rate of fire, ang pagbaba ng FPS. Hindi pwedeng mataas na yung FPS mo, matindi pa yung rate of fire mo. Okay? Kailangan mag-focus ka lang sa isa. Ano bang gusto mo? FPS? Kung FPS ang gusto mo, magbaba tayo ng rate of fire. Kung gusto mo naman, rate of fire, yun yung bilis. Ha? Yun yung bilis. We are talking about AEG. AEG rifle. Yun yung bilis ng labas ng bala in a matter of seconds. Halimbawa, sa 1 seconds, no? Halimbawa, yung stock na unit, sa 1 seconds, 12 FPS. Ganyan yan. Pero yung iba, ina-upgrade into 18 FPS, into 20, sorry, rate of fire pala, no? 12 rate of fire. Yung iba, 18 rate of fire, 20, iba 25, di ba? Yung mga pang speedball, mga 35 rate of fire. Kumbaga ganito. Halimbawa yung unit mo is 480 to 500 FPS. Halimbawa yung unit mo mga rate of fire mo nun dapat at least nasa 15 na lang. No? 15 rate of fire, no? Kasi pag yung 480, bugbog naman yung unit mo kung ito 25 rate of fire natin yan. Kawawang-kawawa yung gearbox mo, kawawang-kawawa yung system mo, kawawang-kawawa yung unit mo. Okay? Kaya, always, mga ka-airsoft, sabi ko nga, seek the advice of a legit and professional gunsmith before you step up into upgrading ng DIY. Hanggat maaari, huwag kang magdi-DIY na upgrading kasi baka hindi mo maibalik. Sayang kasi yung unit. Ako, nangihinayang ako sa unit. Although, most of the airsoft player, kaya namang gumastos. Kaya lang, nasasayangan lang ako dun sa pera, no? Nasasayangan lang ako. Okay? And I just hope, nasagot ko po ng tama yung question ng ating airsoft. Mga airsoft, ito po yung mga bagong dating, i-like
and follow nyo po itong new page natin para later on dyan po tayo magbablog. So far, kaka-post ko lang, meron na pong nag-comply. I think nasa ilan. May 47 na tayo. Grabe. Nakakatawa naman, no? May 47 follower na tayo na nag-like ng page natin. Maraming salamat po sa inyo, no? Okay, next, dire-diretso tayo. Nasaan na ba ako? Okay. Hello po sa ating mga nanonood ngayon. Hello po Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa inyo lahat. Hello sa mga ka-airsoft natin na nasa rally pa rin dyan sa liwasang, liwasang Bonifacio, no? Sa Maynila, no? Okay. Okay, next question natin. Pwede bang diretso magpalit ng spring? Pwede. Pwede yan, pwede naman yan. Pwede, pero depende sa spring. At saka sabi ko nga sa inyo, depende sa unit, no? Halimbawa, yung spring mo stock. Tapos papalitan mo ng SP120 or kung element ang gamit mo, element 130, pwede naman, no? Kaya lang wag lang yung halimbawa all stock yung unit mo, tapos bigla mong papalitan ng SP150 or element M160. Nako, putya. baka manira yun, no? Kasi sa pagtaas ng spring, kino-consider din na mag-regime ka na, no? Regime, tapos baka ma-consider mo rin magpalit na rin ng mga gears, ng mga cylinder, piston na metal tooth, di ba? Ganon, marami kang i-consider sa pagpapalit. Okay, and I just hope na nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Next question po. Big Man, totoo ba yung sinabi mo na the more na ina-upgrade ang unit, the more na nagiging sakit ng ulo? I'm talking about a rifle. Yes, totoo po yun, especially if the upgrade is not proper. Okay? Ganito. Bawat unit kasi, meron lang talagang limit na dapat. The more na nilalakasan mo yung unit mo, the more na prone ka sa pagkasira. Halimbawa, unit mo stock. Stock. ENC. Pwede lang yan hanggang mga 420, 430, 450. 450 nga, delikado na yung mga gear niyan eh. Halimbawa, unit mo, ENC delikado na yung gear mo kung ipo 450 mo yan. Kailangan doon ka sa proper upgrade. Ano? Palit ka na rin ng gearing. Yung 3 pirasong gear, palit ka na nun. Kasi pag hindi mo pinalitan yon, binuksan mo yung unit mo. Hindi mo pinalitan yung mga gearing. Kasi yung stock kasi, design yun para mabumi agad. Diba? Sayang yung effort mo ng pagbubukas mo ng unit kung hindi ka magpapalit ng gearing. Okay? Yan na. Basta tatandaan nyo to, sa pag-upgrade, isang payong masasabi ko, do it once, do it right. Minsang bubuksan mo siya, gawin mo na lahat ng pwedeng gawin sa loob niya. Kasi ganito yung mga ka-airsoft, no? Due to bukas, sara, higpit, nagwe-wear and tear din yung mga thread niyan ng gearbox natin. Tandaan mo, ang gearbox natin, possess of super fine thread. Masyadong pino yung thread niyan. Every time na bubuksan mo yan, there's a big chances na magkamali ka sa pag-screw. There's a big chances na masobrahan ka ng higpit. There's a big chances na malose thread mo yung mga thread niyan. Pag nangyari yon, naku po mga ka-airsoft, hindi mo papangarapin maganap sa buhay mo yun, no? Masakit sa ulo, okay? Kaya pwede bang magpalit ng spring diretso? Pwede naman. Kaya lang sana ma-consider mong i-check na rin yung ibang parts or palitan ng ibang parts para minsan ang bukas ka lang. Okay? Okay, meron tayong question sa online. Okay. Edwin Esguera. Good evening po sir. Yung battle axe mags po ba
compatible sa AEG ENC M4 platform. Basta po, so far po, ganito, no? So far, basta lahat ng M4 system is compatible naman po, no? Pwede mong gamitin lahat ng klase, halos ha. I'm not saying lahat. Sorry. Let me rephrase it, ha. Hindi lahat, pero halos, no? Ang pinaka-sample niyan, bago ka bumili, i-test mo muna, no? I-test mo muna. Kasi minsan, alam mo yung konting luwag lang, konting millimeter lang, na maluwag yung magazine, nagmi-misfeeding na. Yun ang problem with the unit na hindi niya talaga original magazine. Yung misfeeding, no? Meron kasi ako na-try, Lonex magazine. Trinay ko sa isang parang ENC na rifle. Hindi ko na matandaan kung anong klaseng rifle yon, kung anong model. Trinay ko, pero hindi siya pwede, no? Bukod sa hindi pumapasok, ipinilit ko pumasok. Pero nagmi-misfeed, no? Pero pag yung original magazine yung ginagamit ko, wala namang na-experience na misfeeding, no? Kaya kung ako sa'yo, before you purchase it, i-try mo muna, subukan mo muna. Wala namang mawawala, siguro naman papasubukan naman yun ng di ba? Nung dealer, ng seller, no? Okay, and I just hope na nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft via online, okay? Okay, next question natin, no? Ang mga ka-airsoft, before I proceed, pakiclick nyo po ito, ha? Pakiclick nyo po para makapag-follow po kayo sa ating new page. Next question, pwede bang, ito, advice mo, big man, huwag diretso upgrade. Bakit ikaw nag-upgrade ka agad? Baka, okay. Ganito. Yes, in-advise ko yon na much better pagbili mo ng unit, gamitin mo muna. Unang-una, para ma-maximize mo yung mga stock parts niya. Diba? Kasi ganito, yung mga stock parts na aalisin mo doon sa unit mo, parang masasayang pag hindi mo siya ginamit, pag diniretsyong upgrade mo. Okay? Okay, given the fact na may pera ka, may pambili ka, hindi ka nangihinayang din sa stock parts. Halimbawa, hindi ka nangihinayang. You will miss the chance of experiencing yung lakas ng stock. Ganito. Medyo magulo, ganito. Para masabi mong gwapo yung isang tao, kailangan nakakita ka ng pangit. Tama ko? Para masabi mong mabaho yung naaamoy mo, dapat nakaamoy ka na ng mabango. Diba? Para masabi mong hindi mabuti ang ating presidente, dapat nakita mo yung mabuting presidente. Para masabi mong pandak yung isang tao, dapat nakakita ka na ng matangkad. Ganun yun, no? Ngayon, para masabi mong malakas yung isang airsoft, dapat naranasan mo yung pagiging mahina niya. Paano mo masasabing malakas na yung airsoft mo kung hindi mo naranasan yung airsoft mo nung mahina pa siya? O, di ba? Ganun yun, no? Mas maganda kung maranasan mo muna yung airsoft mo dun sa stock level niya bago ka mag-upgrade into limit level. Dun sa bago mo abutin yung limit niya. 'Di ba? Ganun 'yon. Ngayon, ang tanong, bakit daw ako nag-upgrade agad? Nag-upgrade ako agad depende sa sitwasyon. Kung yung tao na ganito. Kung yung tao na nagmamay-ari ng unit is hindi malapit sa akin. Okay? Kung yung taong nagmamay-ari ng unit, halimbawa taga Virac Catanduanes, tapos wala naman siyang kilala, wala siyang alam na pagdadalan para magpa-upgrade. So,
no choice tayo, i-upgrade natin. Taga Romblon, taga Mindoro, taga Toledo, taga Cagayan. Diba? Tatandaan nyo mga ka-airsoft, taga Bulacan ako ha. Ang layo ng Toledo sa akin. So, kung may bumili sa Toledo at sinabing, boss, baka pwedeng i-upgrade mo na, i-upgrade na lang natin. Kasi, no choice tayo. Wala siya mapapagpa-upgradean doon dahil wala naman siyang kilala ron. Taga Cagayan, no choice tayo. Kailangan natin i-upgrade kasi, saan nyo ipapa-upgrade yun? Diba? Okay? Kaya, I just hope na nasagot ko po ng tama kung bakit sinasabi ko raw sa vlog ko na huwag munang i-diretso upgrade pero yung iba is ina-upgrade ko na. Yun po yung dahilan. Okay? Okay, next question. But before I proceed, mga ka-airsoft, i-follow po natin tong, ay, ba't nawala? Ba? Hindi, nag-off lang. Okay no? Yan. Kita? O baka sobra. Yan o. Okay, mga ka-airsoft, bago tayo mag-proceed ito po, i-follow nyo po ito Matagal nang bang wala? Hindi, paano lang. Ayan, i-follow nyo po para po magkita-kita po tayo dun sa panibagong page na dine-develop namin, no? Maglalabas po tayo dyan ng mga vlog profile page po kasi yan. So far, meron na tayong 49 follower. Okay, nakakatuwa naman, no? Kasi nagko-comply sila, no? Okay, next question tayo, no? Next question tayo. Okay? Big man, anong gagawin ko pag nasira yung left side ng gearbox ko? Patay tayo dyan. Ito, sinasabi ko na, no? Nasira, nabasag daw, no? Kung nabasag yung left side gearbox mo, wala namang binibentang gearbox na na isang side lang. Wala. Siguro ang pinakamagandang gawin mo, alamin mo kung anong brand ng gearbox mo. Tapos, mag-post ka. Kasi baka may gearbox na nasira rin yung other side niya. Halimbawa, gearbox mo, nasira yung right side. Merong isang nasiraan naman ng left side. So, ibig sabihin, pwede mong bilhin yung right side. Kung binibenta niya. Ganon, di ba? O kaya, pwede mong ibenta yung right side mo, yung hindi sira, dun sa nasiraan. Vice versa. Okay, pero wala ka kasi mabibili na gearbox na right side only or left side only, wala, no? Ako, para iwas problema, alamin mo kung anong brand, model, at saka version ng gearbox na kailangan mo, no? Then, make sure na, parehas. Huwag kang papayag na halimbawa, gearbox ng Lonex. Tapos, paparisan mo ng other side ng gearbox ng ENC. Wag ganun, no? Kung Lonex. Kung King Arms. Magtiyaga ka lang, may makikita ka rin. Pero, wag mong gagawin na yung right side Lonex, then yung other side is SRC or double bell or double, di ba? Mga ganon. Kasi pwedeng ma-agitate yung pagkasira, no? Pwedeng masira yung ibang components, no? Minsan baka hindi compatible yung thread, di ba? Maraming bagay, no? Okay, Jonathan Marilla Micor, pa-shoutout, sir. Watching from Baler, Aurora. Ito yung tagagapan. Di ba? Hello, Sir Jonathan. Shout out po sa iyo. Sir Jonathan, follow mo tong new page natin. New profile page. Yan. Ha? Ganyan yung tanong pa niyo. Ayan ba yun? Okay. Yan. Okay? Follow at saka, Sir Jonathan, hindi ka na nag-share ng mga live, ng mga video natin. Mag-share ka naman. Okay, yan. Thank you, Sir Jonathan. Okay? Okay, next question natin, ha? Ang dami. Ito. Okay. Big man,
Bala ko maglaro ng airsoft, ano pong dapat kong gawin pagkabili ko? Parang gulo na question ito. Anong dapat kong gawin pagkabili ko? Anong dapat mong gawin pagkabili mo? Unang-una, pagkabili mo, masasuggest ko, i-familiarize mo. Hawakan mo yung unit mo, seryoso mong sipatin, left and right, i-familiarize mo, mag-firing ka, huwag ka kaagad sasabak. Okay? Unang-una, pagkabili mo, alamin mo muna yung rules. Rules ng kung anong gusto mo. Rules, halimbawa, magpa-practical shooting ka, alamin mo yung rules. Yung mga basic on practical shooting. Halimbawa, mag-war games ka, alamin mo yung venue. Alamin mo yung requirements. Di ba? Yun ang mga una mong alamin. Depende kasi kung anong papasukin mo na laro, kung anong paggagamitan mo. Okay? Wag kang sasabak agad. Halimbawa, gusto mo mag-war games. Okay, gusto ko mag-war games. Bibili ako ng airsoft ngayon. Bukas pupunta ka na ng venue. Wag. Unang-una, i-familiarize mo muna yung unit mo, paano gamitin, saan siya the best, ano yung gusto ng unit mo, di ba? I-familiarize mo muna. Kasi baka biglang yung unit mo, binili mo, hindi pala nakakalibrate, biglang pumunta ka agad sa game site, habang bumabaril ka, pak, yung bala mo kung saan pumupunta, nagsasayang ka lang, di ba? I-familiarize mo muna. Pag nakita mong paleng, edi seek the advice of a legit and professional gunsmith or magpaturo ka, di ba? Paano i-adjust, paano i-calibrate yun, no? Ganon. Huwag ka agad sasabak kasi unang-una baka mabuli ka, matotrauma ka. Pag nabuli ka ng mga pro player, tandaan mo, hindi lahat ng player pino. Hindi lahat ng player maayos. Hindi lahat ng player masarap kalaro. Bihira lang yung mga professional na matitinong player. Mostly mahaharot. Mostly bully. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question natin, Kerso. Sabi ni Jonathan Marilla Micor, medyo naging busy lang po sa work ng mga nakaraan. Hehe. Okay. O sige, Sir Jonathan, bayad ka sa akin. Mag-share ka ng mga video natin, ha. Maraming salamat sa iyo. Loyal customer natin to mga Arso, si Sir Jonathan. Okay? Pumunta rin dito na. Nagpa-COD tapos nag-ano to. Yan yung shadow. Okay, anong unit ang pwede kong gamitin sa shooting range? Okay, sa shooting range, depende sa'yo. Pwede kang mag-rifle, pwede kang mag-pistol. Sa rifle, I do suggest go for the micro CQB. Kasi kung shooting range, hindi mo naman kailangan ng mga DMR. Lalo na kung sasabak ka talaga, no? Pero kung shooting lang, pwede naman. Pero kung sasabak ka into a time trial, into a competition, don't go for a DMR. Use a unit na napakadaling i-maneuver, which is the micro CQB. Micro CQB, ibig sabihin, maliliit. Medyo maliliit. No? Madaling i-maneuver, hindi ka mai-stress, hindi ka madidelay sa oras kasi madali siyang pihitin. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question natin. Sabi sa online, ngayon lang po ulit nakatambay dito. Na-miss ko na po dito. Haha. Sabi good for you, sir. No? I just hope na maging manaliwa ulit sa katauhan mo yung paglalaro ng ating napakabuti, napakasarap na hobby na airsoft. Okay? Next question, Big Man, may age limit po ba ang paggamit ng airsoft? Actually, regarding age limit, lagi ko na i-encounter yan. Anong age daw ba pwede mag-airsoft? Lahat ng age pwede. Even 3-year-old, as long as kaya niyang hawakan. As long as kaya siyang pagsabihan. Okay? Pero meron akong advice. Sa mga magulang, okay lang na paglaruin niyo ng airsoft yung mga anak ninyo.
Lalo na kung mga kids. When I say kids, 12 years old below. Matuturing natin na kids yan. Di ba? Pero mga, ayan, especially kids ha. Kasi ganito, dumarating minsan sa point na yung mga kids, kahit anong sabihin natin, nakakalimot eh. Okay, halimbawa sinabi natin sa anak natin na 5-year-old, oh, finger trigger out ha. Sinabi mo yun. Tignan mo, hindi always naka-finger trigger out yan. Nakapasok pa rin yan. Which is very dangerous, di ba? Oh, sinabi natin sa anak natin, oh, don't point the gun to someone or something that you don't want to destroy. Okay, sinabihan mo, huwag itututok yung baril. Pucha! Wala, di ba? Naghahalutan, naglalaro yan, nagkikwento yan, nakatutok yung baril. Which is, nakakalimutan nila. Di ba? Oh, ang pinakamainam is pag naglalaro yung mga kids natin is nakabantay tayo. Not exactly hahawakan mo yung hawak niya, huwag. Mas delikado yun. Nakabantay tayo in a sense na lagi tayong nandoon anong tawag doon? To remind them, no? Na ops, yung finger, gano'n, di ba? Ops, don't point the gun, gano'n. Huwag tayong magsawa, huwag natin isawalang bahala yung pagre-remind sa kanila. Kasi by then, parang walang iniwan sa pako. Yung pako, para bumaon, kailangan pukpukin. Ngayon, kung hindi mo pupukpukin, hindi babaon yung pako di ba? Ganon din sa mga anak natin. Para magtanda, para bumaon sa utak nila, kailangan remind them. Not once, not twice, but always remind them. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question na Ate Girls. Mga Karsop, hindi ako nagbabasa ng libro Hindi ako nagbabasa ng libro. Lahat yung sinasabi ko rito is, yun yung mga daily experience. Yun yung mga naranasan ko. Hindi ako nagbabasa ng libro sa pagsagot sa inyo. Hindi rin ako magaling. Hindi ako hustler, hindi ako super galing. Ang masasabi ko kasi experience is always the best teacher. Okay? Kaya ang sinasabi ko sa inyo is yung na-experience ko lang. Okay? O sabi sa online, Sir, good evening po. Newbie lang po ako. Anong airsoft ang pwede? Okay. Newbie ka, anong airsoft ang pwede? All airsoft pwede sa'yo. Pwede ka mag-pistol, pwede ka mag-rifle. But, since newbie ka, don't go for a budget meal unit. Okay? Don't go for a China unit. Actually, baliktad no? Baliktad. Kasi bakit? Pag newbie, hindi dapat mag-China. Hindi dapat mag-budget meal. Bakit? Pag newbie ka, tapos bumili ka ng China ng budget meal at nasira, saan ka lalapit? Paano kung yung binilan mo hindi tulad ko na lifetime warranty? Saan ka lalapit? Pwede bang dali niya sa nagre-repair ng TV? Pwede bang dali niya sa nagre-repair ng ref? Hindi. Wala kang lalapitan. Tapos baka deadmahin ka lang nung binilan mo. Okay? Pag newbie ka, doon ka sa quality unit. Kasi pag hindi quality unit ang nabili mo, China, ang tendency, pag nasira yung unit mo, isusumpa mo yung hobby ng airsoft. Sasabihin mo, wala palang kwenta yung airsoft, napakadali masira, napakagastos. Bibili yung pinsan mo, nako, huwag ka na mag-airsoft. Ang gastos niyan, bumili ako, sira agad. O, ganon, di ba? Nag-iiwan ng masamang imahe sa'yo yung hobby na airsoft. Hindi totoo yun, kasi maraming nag-e-enjoy sa airsoft. Kaya lang nag-iwan ng masamang imahe sa'yo kasi mali ka nang nabili. Walang nag-advise sa'yo. Ngayon, bakit ko sinabing sa mga pro, ano ba, tulad ko, bakit pwede ako mag-China, pwede ako mag-budget meal? Kasi kung sakasakali masira, alam kong gawin.
Kung sakasakaling may masirang parts, alam ko kung saan bibilhin. Meron ako mga tropa na pwedeng pagtanungan, o saan ba nakakabili nito, saan nakakakuha nito. Meron akong network. Pero yung isang newbie na tulad mo, saan ka pupunta pag yung unit mo sira? Wala ka mapupuntahan. Saan ka pupunta? Sa gastos. Okay? Magkano magpa-gunsmith? Minimum is 700. Wala na po 300 ngayon, ha? Wala na 400 ngayon. Minimum is 700 ang repair. So, babayad ka lagi ng 700 sa tuwing masisira yung unit mo. Tandaan mo, pag ang binili mo China, hindi lang isang beses masisira. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Magsasawa ka, kakapagawa. Kahit anong gawin mo, kahit anong ingat mo, kahit anong paggawa mo doon sa China unit mo, later on, marirealize mo, kahit anong gawin mo, hindi niya kayang tindigan yung mga dissenting unit. Okay? Hindi niya kayang pantayan yun, yung mga unit na high-end. Hindi. Tandaan nyo kahit anong gawin nyo, yung ENC nyo na pistol, hindi niya kayang pantayan yung Umarex. Kahit anong gawin mo, yung double bell mo na 2011, hindi niya kayang pantayan yung WE. Kahit anong gawin mo, yung WE mo na pistol, hindi niya kayang pantayan yung mga mas mataas sa kanya. Ganun yun. Kaya, ako, ang ma-advise ko, newbie ka, bumili ka ng tama. Huwag kang bumili ng budget meal. Pag bumili ka ng budget meal, yung budget meal naka-design para masira, para ipagawa. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay? Next question natin, baka meron kayong tanong sa online mga airsoft, willing po akong sagutin yan at tulungan kayo na maintindihan yung tungkol sa airsoft. But before that, ako, paki-follow po ito, ito po yung magiging new page natin on the future. So, kailangan niya lang ng mga follower para po magamit natin siya on the future. Okay? Yan, niyo lang po, i-follow niyo lang po yung page na yan. Soon dyan po tayo magla-live. Okay? Next question natin. Big man, kahit anong pistol pwede ba i-fix barrel? Yes. Ito. Kahit ano raw bang pistol pwede i-fix barrel? Ang sagot dyan, yes. Kahit ano pwede. But not recommended. But not all are recommended or suggested. Okay? Yung pistol mo double bell. Pwede naman natin i-fix outer barrel yan eh. Ang tanong, recommended ba? Hindi. Kasi bakit? Pag pinix outer barrel mo yung double bell, ang tendency malambot kasi siya eh. Tinigasan mo yung barrel, inigpitan mo yung barrel, o pinix outer barrel mo, paano yung ibang parts? Masisira. Diba? Kailangan kasi, kung nilakasan mo yung isang pyesa, in-upgrade mo yung isang pyesa, upgrade mo majority of the pyesa. Ganito ganito. Pag yung makina ng kotse mo, nilakihan mo yung mga piston, bibilis siya, di ba? Lalakas siya pag in-upgrade mo yung makina ng sasakyan mo. Ang tanong, bumilis siya. Kailangan, palitan mo rin yung braking system mo. Sa paglakas ng makina mo, dapat paglakas din ng braking system mo. Ang pangit naman, lumakas yung makina mo, bandang huli, wala kang panghinto. Ganon din yan. Okay? Ganon din yan. Nagpalakas ka ng NMAX mo, ng scooter mo. Pinabayaan mo yung preno mo. Aksidente ang hanap mo. Diba? Dapat, ang pinaka-proper, nagpalakas ka ng makina, palit ka rin ng disc.
big disc or caliper. Caliper na responsive, caliper na matinding pumiga. Di ba? Kasi, pag lumakas nga makina mo, tapos wala ka namang panghinto, hindi proper upgrade yun. Okay. Yan. Ganun yan, no? Ngayon, nag-fix outer barrel ka. Eh, hindi ka naman nagpalit ng half-up chamber. Eh, ang half-up chamber ang humahawak sa fix outer barrel. Wala kang half-up chamber mo. Ganon. Kaya ako, sa totoo lang, pag yung unit, halimbawa double bell or ENC, hindi ko na ina-upgrade. Kasi, gagandahan natin yung barrel, tapos masisira din yung ibang parts. Bandang huli, ang naging cost pa ng pagkasira ng ibang parts mo is yung barrel na nilagay natin. Okay? Ganun yan mga ka-airsoft, na binabalansin lang natin. Actually, mas kikita ko kung lahat i-fix outer barrel ko, kung lahat i-upgrade ko. Pero bakit hindi natin ginagawa yun? Kasi, dun lang tayo sa tamang upgrade. Mahirap naman kasi kung mag-upgrade tayo, tapos, di ba? Okay, and I just hope nasagot ko po ng tama yung question natin, ka-airsoft. Okay? Okay, next question. Okay. Big man, ang Glock po ba pwedeng palakasin ng husto na kasing lakas ng 2011? Okay. Lagi ko sinasagot na to, pero sagutin natin ulit. Ang Glock daw ba pwede palakasin ng kasing lakas ng 2011? Ang sagot, pwede, but not recommended pa rin. Okay? Iba ang lakas ng 2011 mga ka-airsoft. Iba. Kung makikita nyo sa mga chrono test natin, ang mga 2011 natin may nagpa 500 FPS pa nga tayo, may nagpo 490 FPS tayo eh, di ba? Pero sa Glock 450 FPS is delicates na kahit high-end pa, no? Sa Glock I do suggest 430 FPS, okay na 'yon. Pag high-end yung Glock mo like Umarex SRC or Umarex BFC. Pero kung ang Glock mo is WE Taiwan, wag nating ipo 430 FPS. 360, 370, 380, pwede na. 390, medyo delikado na. No? Ngayon, kung ang Glock mo double bell or ENC, hayaan na lang natin sa 280 to 300 FPS. Pag nag 300 FPS yan, swerte mo na. Pero 280, ganun lang talaga. No? Kasi, tandaan nyo ang Glock kasi, is a hard polymer unit. Kahit anong gawin natin, hard polymer lang siya. Hindi siya katulad ng mga full metal, no? Due to wear and tear, lumuluwang din kasi yung mga screw holes, 'di ba? Yung mga guide, yung mga stopper. Kung yung metal lumuluwang, what more yung plastic? Ang metal kasi kung sakaling lumuwang, pwedeng build upan, pwedeng i-convert, 'di ba? Pwedeng kikiwin, ganun. Ang plastic hindi. Pag kinikil natin siya, ano ba, anong other term sa kikil? Grind. Pag grind natin yung certain parts, yun na yun. Diba? Kaya hindi advisable, no? Pwede kung gusto mong masira yung unit mo, pero kung ang tinatanong mo is kung still usable siya, I do suggest wag. Yung Glock mo, hayaan mo na, ganito. Kung may airsoft ka na limited FPS lang, hayaan mo na yun. Ngayon, gusto mo ng malakas na FPS, bumili ka na lang ng isa pang airsoft na malakas ng FPS. Pero yung airsoft mo na mahina, hayaan mo na yun. Hindi advisable, tandaan niya. The more na ginagalaw, the more na kinakalikot, the more na binubuksan, the more na kinukutkot, the more na nagiging masakit sa ulo. Okay? And I just hope na nasagot ko po ng tama yung question natin, Airsoft. Sabi ni Romel Goho Cruz, Sir, magkano naman po yung high-end na airsoft sa pistol? Marami po, depende po sa klase ng upgrade yan. Dito sa Big Man kasi, hindi kami, halos 99% of the unit na binibenta namin is upgraded na. Okay? Mapa mid-class, mapa budget meal, mapa mid-class. Ang pinaka-budget meal kasi namin Taiwan pa rin eh.
Hindi kami nagba-budget meal ng China. Okay? Mapa-budget meal, upgraded. Ngayon, depende yung presyo kasi. Meron kasi tinatawag na semi-upgrade, may upgraded, may full upgrade, may premium upgrade. Nakadepende dyan, no? Halimbawa, sabihin na natin, T-Rex High Kappa. Iba yung presyo ng T-Rex High Kappa na semi-upgrade. Mas mahal yung upgraded. Di ba? Mas mahal yung premium ay yung full upgrade. Mas mahal yung premium upgrade. Ganun yun, no? Sa semi-upgrade, naka fine-tuning, naka trigger job, naka hammer protection pad. Sa upgraded, naka fixed barrel, naka fine-tuning, naka hammer protection pad, naka fine-tuning, naka trigger job. Sa full upgrade, naka fine-tuning, naka trigger job, naka fixed outer barrel, naka hammer protection pad, naka half-up rubber. Diba? Pataas na pataas, padami na padami yung upgrade. Tatandaan nyo to, yung upgrade na nakalagay sa unit is para bumuti at gumanda yung performance niya. Okay? Kaya sinabing upgrade. Pag yung unit, pag yung idinagdag mo or yung minodify mo, yung binago mo sa unit, walang naging gain sa performance, hindi upgrade na matatawag yun. Kaya tinawag na upgrade kasi nagbabago yung performance, gumaganda, humuhusay. Pag hindi gumanda, hindi upgrade yun. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng Ate Carsop sa online. Okay? Good evening po, sir. How much po magazine ng pistol 1911 po? John Roger Bartolome Malit. Mag-message po kayo, bossing, para po mabigay sa inyo yung buong detalye ng question na itinatanong ninyo. Okay? Medyo nangangati na ang aking lalamunan. Okay? And next question natin. Wala na ba magtatanong sa online? Kung meron pa, bato nyo sa akin, ha? Sagutin natin, no? Grabe, ang daming page ng ng mga question. Big Man, can you teach me different types of draw? Naku po. Siya pang expert na to, pang professional na to. Okay, so hindi ako ganun ka-professional, ha? Hindi ako ganun ka-expert. Isang ordinaryong tao lang ako na gaya nyo na mayroon lang lamang ng kaunting paligo, no? Hindi po ako expert. Pero pang expert na tanong to. Pero base sa abot ng aking kaalaman, sagutin natin. Okay? Different types of draw. Isa sa different types of draw is the bowling. Yan, maano ko sa inyo yan. Masishare ko sa inyo. Bowling. Paano yung bowling look? Paano yung bowling? Ganun. Ayan, di ba? Para nagba-bowling. Tayo tayo. Sikip eh. Usog mo to sa palo. Pera mo ako na remote. Wala akong dalang ano eh. Remote. Ay, ito. Ito na. Bowling tayo. Andali. Okay na yung remote? Yan. Remote. Okay. Bowling mga karsop, ha. For example, this is the gun. Pag sinabi mo different types of draw, bowling. Bowling, ganito yun mga karsop, no? Ay, angat natin yung konting camera. Okay, ayan. Okay? Bowling, sabi nga, bowling, ganito yun. Kung ito yung barrel, kinuha mo, okay? Yun, ganun, bowling, para ka nagbo-bowling. Para ka naglalaro ng bowling, o, ayan, o. Okay, draw. Okay, paring! O, ayan, ganun. Ganun ka mag-aangat ng barrel, no? So, yung barrel, o, ayan, o. Ginagano mo, sinesway mo ng pag-ganon. Para ka nagbo-bowling. Yan yung isang klase ng type of draw, okay? Ano naman yung fishing? Fishing, para nangingisda. Pagkakuha mo ng unit, ayan, ganon. Pagkakuha mo, ginaganon mo. Yun yung fishing. Okay? Bowling, pababa, nagmumula sa baba, inaangat mo. Fishing, nagmumula naman sa taas, ginaganon mo.
Ang pinaka tinuturo ko at saka ang pinaka ginagamit ko is the punching, the power punch, kung tawagin. Okay? Paano ba yung power punch? Kung makikita nyo, pag nagpa-firing ako, pagkakuha ng unit, pak! O, yun, dinidiretso mo. Okay, dinidiretso. O, kuha unit, pak! Pak! O, hindi ako pag ganon, hindi ako pag ganon. Kasi bakit? Pag ganon ka, draw, no? Halimbawa, you are in a situation na kailangan mo pagtanggol yung sarili mo. Bowling tayo, ha? Pag bowling, pag ganon, pwedeng salagin ka agad yan. Masasalag yan. As well as sa fishing. Di ba? Mahuhuli ka eh. Kasi it takes time eh. May delay eh. Oh. Diba? Oh. Ah. Diba? Oh. Ah. Pangit. Masasalag eh. Masasalag. No? Oh, ito. Masasalag. Pero yung power punch iba eh. Pagkakuha mo, pak. Oh, diretso. Salagin niya para mo siya sinaksak. Diba? Diba? Yan. Again mga ka-airsoft, hindi po ako pro. Hindi ako master or hindi ako expert. Pero what I'm trying to teach to you or share to you is my daily experience. Yung experience ko sa buhay. Okay? Hindi ako ganun ka-pro. Tinuturo ko lang kung ano lang yung nalalaman ko. Okay? Ayun. Mga ka-airsoft, sa mga nanonood po na nag-share ng ating live video at nag-follow sa ating page, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nagpa-follow, kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, share nyo po itong live na to at i-follow nyo po yung new page natin. Maraming salamat po mga ka-airsoft. Wala lang akong boses. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.